Ano ba talaga ang nangyayari dito? Isang 10 segundong video lamang, kinuna ng isang negosyanteng Amerikano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas. Ang biglang kumalat sa buong mundo, umabot sa 12 milyong views. Ngunit ang pinakanakagugulat sa nag-upload ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang komento mula sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mo makikita ang ganyang eksena sa Amerika. Bakit sa Pilipinas lang nagagawa ito? Ano ba talaga ang nakunan sa video? At bakit labis itong ikinagulat ng lahat? Tingnan natin. Si Mark Wilson, 45 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang consulting firm na nakabase sa Los Angeles. Kumikita siya ng higit sa 5 milyon taon-taon, katumbas ng humigit kumulang 280 milyong piso. Para sa kanya na kailangang maglakbay sa buong mundo, ang airport ay parang pangalawa niyang opisina. Ang pinakamahusay na airport, siyempre, ay ang Los Angeles International Airport, LAX. Ito ang paniniwala na hindi kailanman nagbago sa kanya. Sa katunayan, ang LAX ay isang pandaigdigang sentro ng abyasyon na ginagamit ng 87 milyong tao taon-taon. Ipinagmamalaki ni Mark ang kahangahangang infrastruktura na binuo ng industriya ng abyasyon ng Amerika. Ang airport sa Pilipinas, marahil ay parang sa Ethiopia o kung saan pa, minsan ay nasabi niya sa kanyang kasamahan. Ang GDP ng Amerika ay halos 30 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Sapat na ang numerong iyan para ipaliwanag ang lahat. Lubos ang paniniwala ni Mark, ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pagtingin ay nagmula sa ibang pangyayari. Noong nakaraang taon, nakaranas siya ng kahihiyan sa isang airport sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang maleta ay basta na lamang hinagis ng mga tauhan na naging dahilan para magkahiwa-hiwalay ang mahahalagang dokumento sa loob. Nang nagreklamo siya, nagkibit balikat lang ang mga tauhan. Ganyan talaga ang mga airport sa Asya, ang karanasan na lalong nagpatibay sa kanyang pagtatangi. Nang papalapit na ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, lihim na napangiti si Mark. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng Amerika. Ang proyekto na ginagawa niya ay isang malaking merger and acquisition, M&A, sa isang kumpanyang Pilipino. Isang perpektong trabaho para ipakilala ang efficiency-focused na American business model sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nakatuon lamang sa maliliit na detalye at nakakalimutan ang talagang mahalaga. Ito ang kanyang pananaw sa mga Pilipino. Sa Global Competitiveness Ranking ng World Economic Forum, pangalawa ang Amerika, habang ang Pilipinas ay nasa ika-17 base sa dating ranking para sa layunin ng kwento. Lubos ang paniniwala ni Mark na ang numerong ito ay nagsasabi ng katotohanan. Kahit ipinapaliwanag ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, mapagkumbaba at magalang na natiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagiging mapagkumbaba at magalang ay walang silbi sa negosyo. Ang resulta, ang lahat. Habang papalapit ang eroplano, lalo siyang naging mapagmataas. Inilarawan niya sa isip ang mga negosyanteng Pilipino na yuyuko sa harap ng kapangyarihan ng Amerika. Ngunit hindi niya alam na ang realidad na kanyang mararanasan ay babago ng lubusan sa kanyang pananaw sa mundo. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, magsisimula na ang karanasan na magpapabago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lamang ni Mark sa arrival hall ng NAIA, may kakaiba na siyang naramdaman. Ang sahig ay labis na malinis at kumikinang. Siguro, bago lang itong bukas, naisip niya. Habang naglalakad patungo sa immigration, hindi niya maiwasang tingnan ang kanyang relo. Sa LAX, sa oras na ito, ay tiyak na mahaba ang pila. Ngunit ang immigration sa NAIA ay nakakagulat na mabilis. Malamang, kaunti lang ang gumagamit, nagbigay siya ng sariling konklusyon. Ngunit sa baggage claim area, ang matibay niyang paniniwala ay nagsimulang magpakita ng unang lamat.
Nang kinuha ng mga tauhan ang mga maleta mula sa conveyor belt, maingat nilang inayos ang bawat isa. Anong kalokohan ito? Ito ay eksena na hindi mo makikita sa Amerika. Ang mga tauhan sa Amerika ay basta na lamang naglalagay ng maleta sa belt, hindi iniintindi ang direksyon o posisyon. Ngunit ang mga tauhan ng Naya ay inayos ang lahat ng maleta na nakaharap ang hawakan sa iisang direksyon upang madaling kunin ng mga pasahero. Sayang lang sa oras. Walang efficiency. Napakunot noo si Mark. Sa kanyang paniniwala, ang ganitong pagkilos ay hindi maintindihan. Ang pundasyon ng American business ay time efficiency. Bawat minuto at segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit may mas malaking pagkalito pa ang naghihintay sa kanya. Habang papunta sa exit, naligaw si Mark. Ang signage sa Naya ay multilingual, ngunit para sa kanya nasanay sa malaki at simpleng American signage, ang disenyo ng Pilipinas na nakatuon sa detalye ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. "Excuse me, where is the taxi stand?" Nagtanong siya sa Ingles sa isang tauhan ng airport na malapit sa kanya. Ang tauhan, bagamat hindi matatas sa Ingles, ay ginawa ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang susunod na ginawa ng tauhan. Tila naramdaman niyang hindi sapat ang pagsasalita lamang, kaya nagsimula siyang ihatid mismo si Mark patungo sa taxi stand. Hindi na kailangan pang mag-abala. Medyo nahiya si Mark. Sa American airport, hinding-hindi gagawin ng mga tauhan na personal na samahan ang individual na pasahero. Ang tungkulin ng tauhan ay gawin ang kanilang trabaho. Ang karagdagang serbisyo ay kailangang bayaran o optional. Ngunit ang tauhan ng NAIA ay ngumiti at sumagot, "Tungkulin naming siguraduhin na maging komportable ang aming mga bisita." Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang biglang bumangon sa puso ni Mark. Walang kapalit para sa tauhan. Bakit nila ginagawa ito para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi kayang ipaliwanag ng American rationalism. Nang makarating sa taxi stand, magalang na yumuko ang tauhan at umalis. Naiwan si Mark na nakatayo, nag-iisa. Anong pakiramdam ito? Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at init. Ngunit agad niyang binaliwala ang ideyang iyon. Ngayon ay hindi oras para maging emosyonal. Sa negosyo, ang efficiency ang katotohanan, sabi ni Mark sa sarili. Pagkasakay sa taxi, sinubukan niyang kumpirmahin ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa driver. Lagi bang ganito kabait ang mga tauhan sa airport na ito? Ang driver ay sumagot na parang natural lang. Normal lang po iyan. Hindi ba't natural lang na unahin ang customer? Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, tiningnan ni Mark ang mga dokumento para sa negotiation kinabukasan, ngunit hindi niya makita ang isang mahalagang presentation material. Naalala niya na inilagay niya ito sa maleta na chinek-in niya kagabi. Baka isang masamang hinala ang sumagi sa kanyang isip. Sinubukan niya ang lahat ng maleta, ngunit hindi niya makita ang dokumento. Ang negosasyon kinabukasan ay mahalaga sa kanyang karera. Kung magtagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote siya bilang General Manager ng Asia Pacific. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumentong ito, baka mawalan ng pag-asa ang negosasyon. Kainis. Katulad lang ng ibang airport, nanginginig sa galit si Mark. Ang bangungot na naranasan niya sa Asia ay muling bumabagabag sa kanya. Nawawala ang bagahe, walang responsibilidad ang mga tauhan, at sa huli, kailangan mo na lang tanggapin. Naniniwala siya na pare-pareho lang ang lahat ng airport sa Asia. Kinabukasan ng umaga, tumawag siya sa Lost and Found office ng NAIA. "Naghahanap ako ng isang mahalagang dokumento. Dumating ako kagabi." Ang tauhan sa kabilang linya ay magalang na nakinig sa kanyang sitwasyon at sumagot, "Sige po, i-check ko po agad para sa inyo. Sandali lang po." Halos wala ng pag-asa si Mark. Sa Amerika, matagal ang paghahanap ng bagahe. Sa Pilipinas, tiyak na mas matagal.
ngunit nakakagulat na tumunog ang telepono pagkatapos ng 20 minuto. Nahanap na po namin ang dokumento na hinahanap niyo. May bahid ng ginhawa sa boses ng tauhan. Talaga? Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkabigla. Opo, natagpuan po namin sa ilalim ng upuan habang naglilinis kagabi. Agad po naming iningatan dito. Nang makarating si Mark sa airport, maayos na iningatan ng tauhan ang kanyang dokumento. Ang mga dokumento ay kumpleto at walang nawawalang papel. Maraming salamat. Malaking tulong ito. Malaking tulong ito. Ngunit ang sumunod na sinabi ng tauhan ay nagpatahimik kay Mark. Actually, plano po naming ihatid na sa hotel ninyo ang dokumento. Humihingi po kami ng paumanhin na kailangan pa kayong pumunta dito. Lubusang nalito si Mark. Siya ang nakawala ng dokumento, ngunit humihingi ng paumanhin ang tauhan. Plinano pa nilang personal na ihatid sa hotel. Ito ay isang serbisyo na hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Bakit nyo ginagawa ito para sa akin? Hindi napigilan ni Mark na magtanong. Ang tauhan ay medyo nag-aalangan na sumagot. Kung ingatan po namin ang mahalagang gamit ng customer, responsibilidad po naming maibalik ito ng ligtas sa inyo. Tsaka, paano po namin pababayaan ang isang customer na nahihirapan? Muling bumangon ang isang hindi maipaliwanag na damdamin sa puso ni Mark. Hindi obligasyon ng tauhan na gawin ito. Bakit sila nagpapakita ng ganitong dedikasyon? Wala namang benepisyo o kapalit. Bakit handa silang isakripisyo ang kanilang oras para sa iba? Masaya po akong makatulong. Ang ngiti ng tauhan ay tila nagmula sa tunay na kasiyahan, na parang nagagalak siya para sa kanyang sariling tagumpay. Sa taxi patungo sa meeting, nalunod si Mark sa pag-iisip. Ang lahat ng naranasan niya sa nakalipas na 24 oras ay hindi kayang ipaliwanag ng kanyang sistema ng values. Ang mga kilos na ito ay salungat sa efficiency at rationalism, ngunit nag-iwan ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. May mahalaga ba akong nakakalimutan? Ngunit agad niyang binaliwala ang ideyang iyon. Huwag maging emosyonal. Sa negosyo, ang resulta ang lahat. Pinalakas niya ang kanyang sarili. Determinado siyang patunayan ang superioridad ng American Efficiency First Business Model sa negosasyon na paparating. Ang negosasyon ay naganap ng mas maayos kaysa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay perpekto. Ang mga executive ng kumpanyang Pilipino ay nakinig ng seryoso. Kung ipapatupad natin ang ating sistema, maaari nating bawasan ang gastos ng 30% at hatiin sa kalahati ang bilang ng mga empleyado. Tila interesado ang panig Pilipino sa efficiency na ipinakita ng mga numero. Ngunit sa huli ng negosasyon, may isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano natin haharapin ang isyu ng pagtatanggal ng mga empleyado? Naipasok ba sa plano ang mga empleyado na mawawalan ng trabaho? Lihim na napangiti si Mark. Sa negosyo, normal lang natanggalin ang mga bahagi na walang efficiency. Ito ay magdudulot ng paglago sa kumpanya. Ngunit ang mukha ng executive ng Pilipino ay biglang sumeryoso. Tinitingnan namin ang aming mga empleyado bilang pamilya. Hindi maintindihan ni Mark. Ang pagdadala ng emosyon sa negosyo ay irrational. Hindi makakapagpalago sa kumpanya ang pagiging emosyonal. Upang manalo sa global competition, ang efficiency ay kailangan. Dahil dito, pansamantalang natigil ang negosasyon. Sinabi ng panig Pilipino na pag-iisipan pa nila, ngunit alam ni Mark na ito ay katumbas ng pagtanggi. Habang pabalik sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ang hirap intindihin ng mga Pilipino. Hindi pa sila nakakasabay sa global standard. Ngunit, ang pangyayari kinabukasan ay lalong nagpalito sa kanya. Sa lobby ng hotel, nakasalubong niya ang isang batang empleyado mula sa kumpanyang Pilipino na katatapos lang niyang makipagnegosasyon. Mr. Wilson, magalang na yumuko ang empleyado. Maraming salamat po sa inyo kahapon. Naging alerto si Mark. Nag-alala siyang makarinig ng sarkastikong salita matapos siyang tanggihan, ngunit ang sumunod na nangyari ay kabaliktaran.
Gusto ko lang po sanang mas maintindihan ni Mr. Wilson ang kultura ng Pilipinas. Kung may oras po kayo, gusto ko po sana kayong imbitahan na bumisita sa aming kumpanya. Maaari po ba? Nalito si Mark. Tinanggihan na ang negosasyon. Bakit pa siya iniimbitahan na bumisita sa kumpanya? Sigurado akong mayroon silang motibo. Hindi ako masyadong interesado. Malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. Mahalaga rin po ang efficiency na sinasabi ni Mr. Wilson, ngunit mayroon din po kaming sariling efficiency. Kung makikita niyo po ng personal, naniniwala akong may matutuklasan kayong bago. Sa huli, hindi nakayanan ni Mark ang kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit nananatili sa kanyang isip ang matibay na paniniwala. Titingnan ko lang ang walang efficiency na management style ng Pilipinas. Baka isa itong magandang pagkakataon para muling patunayan ang superioridad ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, labis na nagulat si Mark. Ang ambiyanse sa kumpanyang Pilipino ay lubhang iba sa Amerika. Ang relasyon ng mga empleyado ay parang isang pamilya, ngunit sa paningin ni Mark, ito ay isang larawan ng kawalan ng efficiency. Paano magkakaroon ng competitiveness sa ganitong sobrang relax na kapaligiran? Kinutya niya sa kanyang isip. Habang naglilibot sa pabrika, maingat na inaalagaan ng mga empleyado ang mga makina. Sa Amerika, ang ganitong trabaho ay i-outsource sa mga specialized company. Walang cost consciousness. Lubos ang paniniwala ni Mark. Sa cafeteria ng empleyado sa oras ng tanghalian, mas nagulat pa siya. Magkasama sa isang mesa ang mga executive at ordinaryong empleyado. Ito ay isang eksena na hindi mo makikita sa Amerika. Walang hierarchical division. Paano mapapanatili ang disiplina sa organisasyon sa ganitong paraan? Ngunit ng gabing iyon, may isang pangyayari na yumanig sa sistema ng values ni Mark. Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pabrika. Isang empleyado ang nagkaroon ng minor injury. Ngunit ang paraan ng paghawak ng kumpanyang Pilipino sa sitwasyon ay nagpatahimik kay Mark. Sa sandali ng aksidente, nagbago ang atmosfera sa pabrika, ngunit hindi ito kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark, kundi isang nakakagulat na kalmado at organisadong pagtugon. Ang pinakamalapit na empleyado ay agad na nagbigay ng first aid sa nasugatan. Kasabay nito, tumawag ng ambulansya ang isa pang empleyado. Mayroon ding tumawag sa pamilya ng nasugatan. Siguro, sinusunod lang ang SOP Standard Operating Procedure, naisip ni Mark noong una. Sa Amerika, mayroon ding Emergency Response Procedure, ngunit ang sumunod na nangyari ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Nang dumating ang factory manager, ang una niyang ginawa ay humingi ng tawad sa nasugatan. Pasensya na po, kasalanan ko po dahil sa hindi maayos na pamamahala. Sa Amerika, ang unang gagawin ay kumpirmahin ang responsibilidad at i-assess ang legal risk. Ang ganitong emosyonal na paghingi ng tawad ay itinuturing na mapanganib, ngunit ang paghingi ng tawad ng factory manager ay halatang taos-puso. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na pag-unlad. Nang maihatid sa ospital ang nasugatan, tinipon ng factory manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil sa problema sa ating safety management. Simula bukas, rerepasuhin natin ang lahat ng workflow. Hinding-hindi na dapat mangyari ang ganitong aksidente. Lubusang nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay ang kapabayaan ng nasugatan. Bakit kailangang akuin ng factory manager ang responsibilidad kung sa Amerika ito ay ikakategorya bilang personal na responsibilidad? Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang empleyado. Walang nagalit sa factory manager. Sa halip, sinabi nila, dapat din kaming maging mas maingat. Ang buong organisasyon ay nagtutulungan para akuin ang responsibilidad. Napakawalang efficiency, reklamo ni Mark sa kanyang isip. Ngunit ang eksena na nakita niya kinabukasan ay nagdala ng pinal na lamat sa kanyang sistema ng values. Nang bumalik siya sa pabrika, ang empleyado na nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho, may benda pa sa braso.
Bakit hindi ka nagpapahinga? Wala ka bang karapatang mag-sick leave? Tanong ni Mark. Ang empleyado ay tila nag-aalangan na sumagot. Nakapagbigay na ako ng abala sa lahat. Paano pa ako magpapahinga? Minor injury lang ito. Kaya kong gawin ang clerical work. Hindi makapagsalita si Mark sa sagot na ito. Sa Amerika, normal ang kumuha ng pinakamahabang sick leave hanggat maaari dahil ito ay karapatan ng manggagawa. Ngunit pinili ng empleyadong ito ang responsibilidad kaysa sa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang ginawa ng ibang empleyado. Natural lang nilang sinamahan ang trabaho ng nasugatan. Walang nagreklamo. Sa halip, nagtanong sila, "Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo." Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lubusang nalito si Mark. Ang pagpapahalaga sa kapakanan ng grupo kaysa sa individual na kapakanan, ang pagpapahalaga sa responsibilidad kaysa sa karapatan. Ito ay salungat sa lahat ng business theory na natutunan niya. Sa oras ng tanghalian, tinanong niya ang batang empleyado na naghatid sa kanya. Bakit labis na nag-aalala ang lahat para sa kumpanya? Hindi ba't pwede silang mag-isip ng sarili nilang kapakanan? Nag-isip ang batang empleyado at sumagot, "Ang kumpanya ang sumusuporta sa aming buhay. Kaya normal lang na suportahan namin ang kumpanya. Ang pagtutulungan ay magdudulot sa huli ng kaligayahan sa lahat." Hindi pa rin maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang performance data ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa efficiency-focused na American company, ang productivity ay hindi nahuhuli. Sa halip, ang employee retention rate ay nakakagulat na mataas at ang kalidad ay malinaw na mas mahusay. Siguro, nagkataon lang. Maganda lang ang performance nila sa panahong ito. Pinalakas ni Mark ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pang damdamin ang nagsimulang sumibol. Ang efficiency na pinaniniwalaan ko, baka superficial lang. Ang tunay na efficiency, baka nasa mas malalim na lugar. Ang tanong na ito ay tahimik na nag-ugat sa kanyang puso. Sa araw ng pag-alis, dumating si Mark sa NAIA na may magkahalong damdamin. Ang isang linggong pamamalagi niya rito ay nagpabago sa kanyang dating impresyon sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin niya ito lubusang matanggap. Sa huli, ang American business ang global standard. Ang Pilipinas ay isang anomaly, sabi niya sa sarili. Nang lumapit siya sa check-in counter, may isang hindi inaasahang problema ang lumabas. System error. Hindi ma-confirm ang booking ni Mr. Wilson. Humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Inaayos po namin ang sistema. Magalang na yumuko ang tauhan sa counter. Nagsimulang mainis si Mark. Karaniwan din ang ganitong problema sa Amerika, ngunit kadalasan, isang problema ng sistema ito lang ang maririnig mo at tapos na. Ngunit ang paghawak ng NAIA sa sitwasyon ay lubhang iba. Humihingi po kami ng lubos na paumanhin sa abala. Tatawagin ko po agad ang manager para asikasuhin kayo. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang manager at ang ginawa niya ay nagpabulalas kay Mark. Siya ay isang babae, nasa mid-40s, nakasuot ng uniforme. "Ako po si Ma'am Lina. Humihingi po ako ng taos-pusong paumanhin sa abala na dulot ng system error na ito." Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang manager para humingi ng tawad, ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na paghawak sa sitwasyon. "I-upgrade po namin kayo sa first class at bibigyan namin kayo ng travel voucher na magagamit sa susunod bilang paghingi ng paumanhin." Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Mark. Sa Amerika, malinaw na hati ang saklaw ng responsibilidad ng organisasyon. Ang hindi pakialaman sa labas ng sariling saklaw ay ang pangunahing prinsipyo. Ngunit nilampasan ni Ma'am Lina ang hangganan ng organisasyon at inuna ang kasiyahan ng customer. Habang naghihintay sa VIP lounge, naalala ni Mark ang lahat ng nangyari sa nakalipas na isang linggo, ang tauhan ng airport na magalang na naghatid sa kanya, ang empleyado na nagsisikap na ibalik ang nawawalang bagay, ang kumpanya na nag-aalaga sa mga empleyado
na parang pamilya. Ang pabrika na sabay-sabay na nag-aako ng responsibilidad sa aksidente. At ngayon, ang manager na ito na hindi iniisip ang hangganan ng organisasyon para sa customer. Ang common denominator ng lahat ng pangyayari ay ang puso na nagmamalasakit sa iba. Kahit tila salungat sa efficiency at rationalism, lumilikha ito ng pinakamahusay na resulta. Ito siguro ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang papalapit na ang oras ng boarding, hindi sinasadyang kinuha ni Mark ang kanyang smartphone. Gusto niyang i-record ang serbisyo ni Ma'am Lina. Ngunit ang dahilan ng pagre-record ay lubhang iba sa una. Noong una, balak niyang kutyain ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas. Ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala ang ganitong kahanga-hangang serbisyo sa buong mundo. Nang humingi siya ng pahintulot kay Ma'am Lina para kunan ng video, medyo nahiya ito at sumagot, "Ginawa ko lang po ang tungkulin ko. Pero kung makakatulong po, sige po." Ang video ay 10 segundo lamang. Ang eksena ay si Ma'am Lina na maingat na nag-aayos ng bagahe at ngumingiti habang yumuyuko sa customer. Ito ay tila ordinaryong eksena, ngunit alam ni Mark na ang eksenang ito ay nagpapakita ng tunay na lakas ng Pilipinas. Habang nagbo-board, bumulong siya sa sarili, "Nagkamali talaga ako, nakalimutan ko ang pinakamahalaga." Nagdesisyon siyang ipapakalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na in-upload ni Mark ang video sa social media na may caption, "Totoo ba ito?" 10 segundong video na kinunan sa NAIA, Pilipinas. Isinulat niya ang kanyang tunay na damdamin sa komento, "Lubusan akong nagkamali sa Pilipinas." Ang empleyado sa video ay walang ginawang espesyal, nagmamalasakit lang siya sa customer ng taos-puso. Ngunit naramdaman ko na ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob ng isang araw, umabot sa 1 milyon ang views. Sa loob ng isang linggo, umabot ito sa 12 milyon. Ang mga komento mula sa buong mundo ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Hindi mo makikita ang ganyang eksena sa American airport. Ito siguro ang tinatawag na Filipino standard ng serbisyo. Hindi lang ito superficial na serbisyo, kundi nararamdaman mo ang taos-pusong malasakit. Bakit sa Pilipinas lang nagagawa ito? Ang lalong nakakagulat ay ang mga komento mula sa mga tauhan ng airport sa iba't ibang bansa. Gusto naming tularan sila, nakalimutan naming magmalasakit sa customer. Simula bukas, babaguhin namin ang aming pananaw. Labis na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakakaapekto sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanyang sarili. Ang kanyang business negotiation style ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na niya hinahabol ang efficiency lamang, kundi nagsimula siyang mag-isip mula sa pananaw ng kabilang panig. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit mahalaga rin ang issue ng pagtatanggal ng mga empleyado. Magtulungan tayong maghanap ng solusyon para matugunan ang dalawa. Ano sa tingin mo? Ang pamamarang ito ay kinuwestiyon ng kanyang mga kasamahan noong una. Anong nangyari sa iyo sa Pilipinas, Mark? Hindi ka namin kilala. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Ang mga proposal na isinasaalang-alang ang pananaw ng kabilang panig ay lalong tinanggap ng iba't ibang kumpanya. Nagtatag ng pangmatagalang tiwala. Ang bilang ng mga repeat customer ay tumaas ng malaki. Pagkatapos ng 6 na buwan, na-promote si Mark bilang General Manager ng Asia Pacific. Ngunit ang pinakamalaki niyang ipinagmamalaki ay iba pa. Ang kanyang video ay naging dahilan para magkaroon ng pagbabago sa serbisyo ng mga airport sa buong mundo. Ang serbisyo na ito, na tinatawag na Philippine Standard, ay nagpataas ng customer satisfaction. Ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa buong mundo ay dumagsa kay Mark. Ang video mo ay nagpakilala sa akin sa ganda ng Pilipinas. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Turo mo sa akin kung ano ang tunay na malasakit. Ngayon, maraming beses nang bumibisita si Mark sa Pilipinas bawat taon. Bukod sa negosyo,
marami pa siyang gustong matutunan mula sa Pilipinas. Kamakailan lang, muli niyang nakasalubong si Ma'am Lina sa NAIA. Welcome back, Mr. Wilson. Naalala pa siya ni Ma'am Lina. Ang video mo ay sikat sa buong mundo, di ba? Ginawa ko lang ang ordinaryong bagay. Nahihiya ako. Taos-pusong sumagot si Mark. Ma'am Lina, ang itinuturing mong ordinaryong bagay ang nagpabago sa mundong ito. Ang puso ng mga Pilipino na puno ng malasakit ang nagbibigay ng pag-asa sa buong mundo. Gusto ko ring maging bahagi niyan. Habang naglalakad sa NAIA, puno ng pasasalamat ang puso ni Mark. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa pagkakataong makilala ang Pilipinas. Kasabay nito, nahihiya siya sa kanyang pagmamataas, 1 taon na ang nakakaraan. Mahalaga ang efficiency, ngunit may mas mahalaga pa rito. Ang puso na nagmamalasakit sa iba ang magdadala ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas. At ngayon, sinisikap niyang ikalat ang aral na ito sa buong mundo. Ang kuwento na nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy na nagre-resonate sa buong mundo. Ang misyon namin ay lumikha ng isang kwento na nagsimula sa isang 10 segundong video at patuloy na nagre-resonate sa buong mundo. Kaya, ano ang masasabi mo sa video ngayon? Salamat sa panonood.